Nico Robin nilabanan na ang mga Holy Knights. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1148 at ang title daw netong paparating na chapter Ronya. Sa mga nakalimutan na itong si Ronya nga ang isa sa 10 batang giants na nakasamang kinidnap ng mga Holy Knights. Dagdag information pa nga na anak rin siya ng isang giant na miyembro ng Giant Warrior Pirates. Speaking of Ronya, sinasabi nga na pinagtangkaan daw na ihulog ni Ganku itong bata na to sa bangin. Papatayin nga daw niya itong si Ronya kung hindi daw susunod ang mga giant sa kagustuhan nila. Flashback nga in last chapter, ang dinidemand nga netong mga Holy Knights yung sunugin daw ang eskwelahan at old library ng mga giants. Plus mag-commit nga rin daw sila na kumampi sa world government. Bali sa aksyon nga na to ni Ganku, paniguradong dito na ngayon maaalarma itong mga giants. Susundin ba nila itong kagustuhan ng mga Holy Knights o magmamatigas pa rin sila at lalaban na lang? Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing makikita daw natin yung laban nila Robin at Summers. Kung matatandaan nyo in last chapter, lumabas na nga itong si Robin at ready nang lumaban. So ngayon nga sinasabing nag-umpisa na daw na atakihin ni Robin itong si Summers. Gamit nga daw yung devil fruit powers niya, binali daw neto yung likod ni Summers. Kasabay daw neto nagsamon rin daw ng maraming kamay itong si Robin at binato si Summers papalayo. Pero parang wala nga lang daw kay Summers itong mga atake ni Robin. Mabilis nga lang daw siyang nakabalik at sinubukang i-counter attack itong si Robin gamit naman yung mga tinik niya. Though nakatama nga daw si Summers ng solid, bigla raw na-realize neto na clone lang pala ni Robin itong inatake niya. Laking gulat nga daw ni Summers na yung totoong Robin pala pinapakawalan na itong grupo nila Jinbei. So sa sequence nga na to, dito natin mas ma-appreciate yung talino ni Robin dahil hindi nga lang siya literal na matalino. Mautak nga rin siya in battle. Malaking bagay nga na pinriority niyang pakawalan muna itong sila Jinbei. Nang sa ganun nga naman hindi lang siya ang mag-isang lalaban kay Summers. Sana nga lang may naisip ng paraan itong si Jinbei sa kung paano niya tatalunin itong sila Summers. Dahil in last chapter nga ito yung bukang bibig niya. Sa part naman ng paggamit ng clone ni Robin hindi na nga ito bago para sa atin. Dahil makailang beses na nga niya itong ginagawa. Actually pati nga itong demon form ni Robin clone nga lang rin ito na ginawa niya. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers sinasabing nagbigay na daw ng order si Harul nung marinig niya yung statement kanina ni Ganku na papatayin daw neto si Ronya. Inutos nga daw ni Harul kay Ange na sunugin na ang Walrus School. Ito nga lang daw yung paraan para mailigtas ang mga bata. Bali yung tanong nga natin kanina kung lalaban ba o susunod itong mga giants mukhang may sagot na nga tayo kaagad patungkol dito. Susunod sila sa kagustuhan ng mga Holy Knights. Yes, masusunog nga nila yung Walrus School. Pero I doubt na masusunog nila itong old library. Dahil meron ngang misteryosong karakter na nagbabantay dito. At ito nga si Biblo. In recent chapters nga nalaman natin na siya pala ang dahilan kung bakit lumalaki ang mga libro sa old library. So I suspect na may gagawing kakaiba itong si Biblo para ma-prevent itong pagsunog sa library niya. Plus, present pa nga rin si Robin. Nung time nga na pumasok siya sa old library, itong Ohara nga yung una niyang naisip. Meaning hindi hahayaan ni Robin na mangyari ulit yung naging pagsunog sa Ohara. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mapigilan itong mangyayaring pagsunog sa old library. Speaking of Robin, ang huli
huling impormasyon nga sa spoilers, sinasabing sinugod daw siya ni Summers. Tinrap nga daw niya si Robin gamit yung mga tinik neto. Pero nung oras nga na aatakihin na daw ni Summers itong si Robin, bigla raw dumating itong si Scupper Gaban. Gamit nga daw yung palakol neto, hiniwa niya daw yung kamay netong si Summers. Hindi nga daw nakarecover si Summers sa atake na to ni Gaban. Ngayon sa impormasyon na to magkakaroon nga tayo ng dalawang conclusion. It's either na walang kakayanan na makapag-regenerate itong si Summers o merong ginawa si Scupper Gaban para ma-prevent itong pagre-regenerate ni Summers. Unahin natin itong possibility na walang regeneration powers itong si Summers. Nabanggit ko nga sa mga recent videos natin na very possible itong senaryo na to, na si Ganku lang ang may kakayanan na makapag-regenerate sa mga Holy Knights. Since unlike nga sa mga kasamahan niya, siya lang ang may kakaibang auras sa kanila. Gaya ng similarity niya ng kakayanan kay Im Sama, which is itong arrow power niya. Meron nga rin kakaiba sa mga mata niya na hindi maipaliwanag. Kung matatandaan nyo, siya nga rin ang nagtawag kila Summers at Gillingham gamit ang Black Circle Star. Meaning kung may Holy Knight man na candidate sa pagbibigay ni Imu ng powers niya similar kay Gorosei Saturn, mataas nga ang tsansa na ito si Ganku. Sa part naman ng possibility na similar kay Ganku, meron ding regeneration powers itong si Summers, pero hindi ito gumana sa ginawang atake ni Gaban, mukhang tatama nga yung hinala natin na si Gaban ang makakasagot sa kung paano matatalo itong mga Holy Knights. Meron siyang alam probably na mas mataas na version ng haki para hindi makapag-regenerate itong mga Holy Knights. Kaya naman ang magiging tanong nga dito, ano ito exactly? So nung time nga na inintroduce sa atin si Gaban sa Elbaf arc, ang pinaka-notable nga niyang sinabi o pagpapakilala sa atin, siya daw ang Minister of Love. Yes, nung una nga inaakala natin na joke lang to mula kay Oda para i-compare natin siya kay Sanji. Since oo nga naman, si Gaban nga ang ikatlong pinakamalakas sa Roger Pirates under Roger at Rayleigh. Similar sa Straw Hat Pirates na ang ikatlong pinakamalakas naman itong si Sanji. Pero habang tumatagal nga nagkakaroon ng meaning itong power of love na sinasabi ni Gaban. Gaya na lang ng pagbabanggit neto ni Sanji during Egghead Island arc out of nowhere. Ngayon kung babalikan nga natin yung SBS volume 62, may isang fan nga ang nagtanong kay Oda kung bakit daw nasaktan ni Garp si Luffy sa suntok na ginawa niya. Rubber nga daw yung katawan netong si Luffy. Gawa daw ba ito ng haki o ng love? Bali ang sagot nga dito ni Oda hindi haki. Bagkos kagagawan daw ito ng love. Hindi kaya ito yung sagot sa kung paano mapapatay itong mga Holy Knights pati na ang mga Gorosei? Power of love kaya ang haki na tatalo sa kanila? Ito kaya yung sinil na haki ni Joy Boy na pinakawalan ni Emmet sa mga Gorosei? Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers para sa paparating na chapter 1148. Yung ibang impormasyon nga para sa chapter na to as usual, pag-uusapan na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!